Ang topic natin ngayon, about sa nutrition ko. Kasi marami nagtatanong, Coach, anong diet mo? Anong nutrition mo? Anong sikreto? Sabi ko, walang sikreto. Ito lang masasabi ko. May nalaman ako about sa nutrition tsaka sa exercise. Systematic lang. Perfect yung may sistema, makukuha mo. Okay? Search niya. Now, punta na tayo ngayon dun sa ginagawa ko. Ano ba yung sikreto ko? Sabi ko wala akong sikreto. Kaya nga itatakin natin eh. Nakita nyo na to dati. Kung nanood kayo sa talk ko, yung nutrition, yan ang tawag talaga dapat sa diet. Wala talagang diet. Takpan ko na yun. Magiging ganyan yan. Nilabas ko na yan dati. Okay. So coach, Sir Kev, ano bang ginagawa mo? Ako, ang ginagawa ko, kaya nga sabi ko, hindi ako naniniwala sa diet. Ito lang ang ginagawa ko dyan. Intermittent fasting. So, meaning, hindi siya diet. Fasting siya. Kasi hindi ko naman pinapatay yung katawan ko dyan. Kiklear ko lang ha. Intermittent fasting. Kahit saan nyo aralin, hindi diet yan. Fasting yan. Magkaiba yan. Ine-educate ko lang kayo. Okay? So, nilagay ko dito yung oras. Kasi, ang pagkakalam ng tao, may certain time yan. So, naglabas ako ng proper, ng oras ng fasting. Naglagay ako ng 10, 12, 14, 16, 18. So, coach, para saan ba to? Sir Kev, ito yung fasting hours. Ang standard dyan, 10, 12, 14. Sir Kev, nare-recommend po ba yung 16 tsaka 18? Doon sa inaral ko, 16 to 18, hindi na siya maganda. Sabihin ko na sa inyo, totoo. Eto, hindi ko pwede sabihin sa inyo kung ano reason ko dyan. Kung bakit hindi ko siya nare-recommend 16 to 18. Sa consultation niyan, ng mga tao sa akin, pumapasok. Private yan. So, ilalabas ko lang yung general knowledge. 10, 12, 14. Coach, 10, 12, 14, okay ba yan? Okay yan. Okay. Ngayon, may connection yan. Dito sa tatlo, yung fasting na yan. Ano nabasa nyo dito? First meal natin sa umaga, anong gagawin ng tao? Breakfast. Ang next nyan, tanghalian, lunch. Next natin, gabi, dinner. Okay. Ngayon, may sasabihin ako sa inyong words. Matatawa kayo. Lawakan nyo ng pag-iisip nyo ha. Umpisa natin sa breakfast. Ano nabasa nyo? Breakfast. Tama ba ako? Yan ang pagkakabasa nyo sa breakfast. Umagahan yan ha. Sa lunch, tanghalian. Okay. Ngayon, pag nagtatrabaho tayo, pag nagbe-break tayo, anong tawag doon? Ay! Lunch break na. 12 na. Lunch break na ako. So meaning, nauna yung lunch bago yung break. May catch to ha. Lawakan nyo ng pag-iisip nyo ha. Lunch break. Okay. Sa dinner, mayroon ba kayong narinig na break dinner? Wala, di ba? Dinner break pwede. So yung break, nasa baba ulit. Okay. Lawakan yung pag-iisip nyo ha. Intindihin nyo ito mabuti ha. Ang lunch break is nasa baba. Itong break na to is nasa baba ng lunch. Yung dinner is nasa baba din ng break. Okay. Pansinin nyo, bakit yung breakfast, yung break nasa taas? Sa umagahan. Breakfast. So meaning, yung umagahan, pwede mong i-break. Nag-gets nyo ba yung sinasabi ko? Lawakan yung pag-iisip nyo. Kasi may logic to. Talagang ito, proven to. Intindihin nyo mabuti yung sinasabi ko. Yung breakfast, na bakit nasa break ang fast? Nasa umaga. Logic yan. Pwede mong i-break yan. Yung umagahan na yan. Kaya nga nauna ang breakfast eh. Pansinin nyo, break lunch, wala. Lunch break. Dinner, break. Nasa baba. Wala sa taas, break dinner. Walang ganun.
Nagigets nyo? So, dito sa tatlong to, breakfast lang ang pwede nyo i-break. Kuya Ken, bakit hindi mo na-recommend i-break ang lunch? Isipin nyo mabuti. Whole day ka. Gumagalaw ka. May activity ka. Pag binirake mo ang lunch o lunch break na tinatawag, isipin mo mabuti To logic to. Kaya ko hinighlights tong breakfast na yan. Hinighlight ko yan. Pupunta tayo ng lunch. Imagine whole day. Subukan mo wag kumain ng lunch. Anong mararamdaman mo? Subukan mo kumain ng dinner. Huwag ka nang kumain ng umagahan, kinabukasan. Tingnan ko mangyayari sa'yo. Kung ano mararamdaman ng katawan mo. So meaning, tong dalawang to is mahirap i-break. Unbreakable yan. Nagigets nyo ako? Okay. Punta tayo sa taas, yung pinakauna, breakfast. So bakit ko nilagyan to ng ganito? Breakfast. Breakable siya. Ngayon, konektado yan dito sa IF. Okay. So meaning, itong breakfast na is breakable. Kaya nga break. You can break it Break it. Pwede mong basagin, pwede mong skip, pwede mong lagpasan. Break nga lang yan breakfast lang Okay. So, Kuya Em, Sir Kem, bakit naglagay ka ng 10, 12, 14? Bakit hindi mo nare-recommend June 16, 18? Sabi ko nga sa inyo, tinakpan ko na to. Consultation sa ibang tao, pumapasok dito. Masyado siyang, hindi na siya general knowledge. Private yan. Ibang knowledge na yung makakaintindi dyan pag ako nagsalita. So dito sa 10, 12, eto kahit anong aral nyo sa 16, 12, baka may makuha kayo knowledge mali-mali. Marami nagsasabi dyan. Pero baka magkamali kayo ng maririnig. So 10, 12, 14, pupunta tayo dito. Kasi ito recommendation. Ito recommend ko sa tao. Ito nasasuggest ko. Itong hours na to. 10, 12, 14. Imagine kumain tayo ng gabi. Pupunta tayo dito. Kaya ako nga nilagyan ng ganito Punta tayo sa lunch, sa dinner mo. Okay. Kumain ako 8 p.m. Magbilang ka ng 8. Patalunin mo hanggang kinabukasan. I-break mo na yung breakfast. Which is breakable naman talaga siya. So, pwede. Okay. Bilang hanggang 14 hours. 14 hours to 12. Dito, di nyo ba nararamdaman nagtatawag na yung sikmura nyo? Diyan sa oras na yan, magtatawag na ang sikmura nyo. So, meaning, to hold it, nalalagpasan nyo pa yung oras na yon, is parang ginagalit nyo yung katawan nyo. Tandaan nyo, may routine ang katawan nyo. Binarake mo na yung fast. Binarake mo na, nilagpasan mo na yan. Kung kakamadahin mo pa, o ididig mo pa ng ididig yan, yung limit ng katawan mo, magagalit sa yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo last time. Kung nanood kayo ng talk ko about sa nutrition, hindi nyo nakikita internal organ nyo. Panlabas lang ang nakikita natin. Okay. Binigyan ko na kayo ng note dyan. Ilista nyo na yan. Search nyo para maintindihan yung sinasabi ko. Ngayon, sa dinner, malaking malaking tawag dito, connection nito sa IF. Yung last meal nyo sa gabi. Kasi, yung energy nyo na nakain nyo dito, yun yung gagamitin nyo para dito sa oras na to na gagawin nyo activity pag gumagalaw kayo. So, sinusunod yun na yung energy nyo na galing dito. Gets nyo? Okay. Ngayon, dahil nag-break kayo ng fast, imagine yung haba ng oras na yan, ang next meal mo is lunch. So parang bumalik lang tayo dito. Kaya nga pinagdikit ko itong dalawang to Kasi dito sa dalawang to, at dito nakatingin ang tao when it comes to meal plan. Dito sa IF na to. Ngayon, may gitna dyan, nilagyan ko ni space yan. Mapapansin nyo. Bakit? Kasi may mga tao na
hindi kaya kumain ng lunch at dinner lang. Ang tao ngayon, pag nagutom o nag-crave na tinatawag din ang cravings, susundot pa sa gitna yan. Which is, yan talaga nangyayari. Kakain at kakain ka. Sama yon. Ngayon, kaya pa hinighlights ko tong dalawan to, meaning, tong dalawan to, hindi siya breakable. Meaning, hindi ko sinasuggest na i-skip mo to. Kasi hindi talaga siya breakable. May magbabago sa sistema ng katawan mo na hindi maganda na mangyayari. Maniwala kayo sa akin na hindi ko pa pwede sabihin sa inyo. Kasi hindi na siya general knowledge. Okay? Ngayon, sa breakfast, bakit hinighlights ako yung breakfast? Skippable siya. Ayun na, nakaharap na sa inyo, break, fast. Pwede mo siya i-break. Hinarap na sa inyo ng mundo, breakfast. Kaya, nung inaral ko to, isang lumabas, kahit dati sa human biomechanics, kayang hindi mag-breakfast ng mga tao. Talaga matagal na to nag-i-exist. So meaning, kaya mabuhay ng tao na maraming ginagawa na ito ang gamit, itong method na to. Breakfast. Dinarate mo yung fast. Di ka nagkumagahan. Kumekta ka ng lunch, kumain ka ng dinner. So mabubuhay ka. Kaya yan. Kahit may activity ka. Proven yan kasi ginagawa ko yan. Sa time nito, nag-workout pa ako ng oras na yan. Hindi ako nangihina hanggang gabi. Hindi ko pwede sabihin sa inyo kung bakit. Dito lang tayo. Yan. Ngayon, eto lang ang masasuggest ko sa inyong oras when it comes to fasting. Tandaan nyo tong oras na to. 10, 12, 14. Pag naramdaman nyo na nagugutom kayo when it comes to intermittent fasting, kumain na kayo. Huwag nyo nang i-take yung risk, ay hindi kaya ko pa, ma-max out mo. Pansinin mo pag na-max out mo yung oras, pumunta ka ng 16 to 18, parang gutom na gutom yung katawan mo. The next day, appetite mo, magkikraving ka. Maniwala ka sa akin. Malaking nagbabago the next day, bumabawi ang katawan. Yan. Wala nagsasabi niyan. Wala nag-aaral sa Pilipinas niyan. Kaya tinatago ko to. Tong system na to. Okay? Hindi ko siya ilalabas. Kahit sa mga client ko, kaya sa mga estudyante ko, hindi ko siya nilalabas. Private talaga siya. Yan. So, ang recommendation ko, yung mga nagtatanong sa akin sa nutrition ko, eto lang masasuggest ko sa inyo. Which is to, proven to, matagal na ito ginagawa ng tao. Di pa buhay lola at lola ko, ninuno niya pa, 50s, 60s, hanggang 20s. Panahon pa ng kopong-kopong, ginagamit na to. Talagang, nung inaral ko, is IF, is ano na talaga, nag-i-exist na matagal na. So, proven siya. Yan. Huwag nyo nang kakalimutan, pag nag-diet kayo, dalawang bagay. Huwag nyo kakalimutan nyo i-skip yung lunch nyo. Kumain kayo ng lunch. Huwag nyo rin pigilan na huwag kayo mag-dinner. Maapektuhan yan the next day. Maniwala kayo sa akin. Suggest ko lang, pag ginawa nyo yung IF, huwag kayong masyadong bumaba dito. Sa 16 hanggang 18. Yan. So, dun muna tayo.